Aklat ng Exodo, chapter 20, verse 8. Sa Tagalog Bible. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sa English Bible. Remember the Sabbath day to keep it holy. Sa Biblia ay mayroong 10 utos at matatagpuan natin sa chapter 20 from verse 1 up to verse 10. At yung utos ay binigay ng Diyos kay Propeta Moises at isa na po yung Sabat na pinaalaala ng Diyos at ang sabi sa English, to keep it holy. Ngayon, para ma-determine natin ang sitwasyon ng seventh day na ang katuparan si Kristo, na ang seventh day sa ilalim ng 10 utos ay pinapatupad ng Diyos sa salitang mga palatuntunan. At dahil sa hindi masunod ng tao ang kautusan, ipinag-uutos ng Diyos kay Propeta Moises ang mga palatuntunan na ito ay mabasa sa Exodo chapter 12 verse 14. Tingnan natin yung scripture. Exodo chapter 12 verse 14. At ang araw na ito ay magiging sa inyo isang alaala at inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista sa bilang tuntunin pakailanman. Now, ang instruction ng Diyos is for the Israel ayon sa Malakias or Mikas. Ang time natin is the last time, which is the spirit time, sa Gentile sitting. If we talk last days, ang Gentile ay nakaposisyon sa last days. At yung ordinances of God, pinapatupad ng Diyos, headed by Prophet Moises, yung salitang palatuntunan, na itong palatuntunan sa Israel ay sinabi na ito ay magpakailanman. So paano nakakunik ang Gentile sa order ng Diyos na ito ay dapat nang gampanan ng Israel? Balikan natin yung Galatia chapter 3 verse 29. Hmm. At kung kayo'y kay Kristo, kayo na'y binhi ni Abraham Hmm. at mga tagapagmana ayon sa pangako. Yun. Ang Israel ay nagmula kay Jacob. At si Jacob ay anak sa asawa ni Isaac. At si Jacob ay apo ni Abraham. At ang unang pinangakuhan ng Diyos, si Abraham. Now, ang Gentile, kapag sila ay na kay Kristo at sumunod sila sa mga palatuntunan, sila ay magiging binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako. So, yung aral na po yan ay meron pong malaking labanan pagdating sa Revelation chapter 18 and chapter 17 sapagkat hindi papayag si Satanas, ang evil, na magmamana ang mga anak kay Kristo at maikunik sa Israel at gagawin niya ang mga bagay para hadlangan. Ngayon, titingnan natin doon sa 10 utos ay makita natin from verse 1 up to verse 10. At dito, ipinakita po kung gaano kahalaga ang pagsunod sa 10 utos. Tingnan natin sa aklat po ng Galatians chapter 3, verse 12. Tagalog tayo. Galatians chapter 3, verse 12. At ang kautosan ay hindi sa pananampalataya, Hmm. kundi ang gumaganap ng mga ayon laon sa mabubuhay sa mga laon. So ang tao, tiyak na mabubuhay kung siya ay sumusunod sa kautusan.
At yung 10 utos ay merong 4 sa Diyos at 6 para sa tao at maaari ding 7 para sa tao at 3 para sa Diyos. At yung 10 utos ay merong babala sa mga lumalabag nito. Ang 10 utos ay meron ding buhay kapag ito ay ginagampanan o sinusundan ng tao ayon sa paliwanag ni Apostol Pablo. Kababasa lang po in Galatians chapter 3 verse 12. Ngayon, meron pang isang aral na sinulat din ni Apostol Pablo in Galatians chapter 3 verse 10. Mababasa natin po ang kanyang paliwanag niya dito tungkol sa 10 utos sapagkat kanina nilinaw na ang sumusunod sa kautusan ng Diyos, anong sabi? Siya ay mabubuhay. Ayan. Ngayon, sa paliwanag ni Apostol Pablo, dito naman sa Galatians chapter 3, verse 10, ito pong sabi niya, sapagkat ang lahat ng sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi na nanatili sa lahat ng mga bagay yan. na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Sa makatuwid doon sa 10 utos, ay merong utos na kapag sinunod ng tao at sinabuhay ng tao, ay mabubuhay sila. Ngunit meron ding utos kapag ang tao hindi sumunod, ay magkakaroon ng sumpa. Pagdating sa Romans chapter 8 verse 31, there is no condemnation in Christ Jesus. Yung sumpa ay tatamuhin ng tao kapag hindi siya sumusunod sa kautusan. Ngunit yung mga taong sumusunod sa kautusan, sila yung magkamit ng buhay. Ibig sabihin, kung ang tao ay magkamit ng buhay, wala siya sa ilalim ng sumpa. Ang taong nasa ilalim ng sumpa ay hindi sumusunod sa kautusan. Ngayon, titingnan natin kung paano ang malaki pong suliranin sa panahon natin ang nangyari po sa Revelation chapter 18. Simulan natin sa verse 8. Tagalog. Revelation chapter 18 verse 8. Kaya't darating sa isang araw ang mga salot sa kanya, Amen. kamatayan at pagluluksa, at gutom, at siya'y lubos na susunugin sa apoy, sapagkat malakas ang Panginoon Diyos na humahatol sa kanya. Ito ang nangyari sa pagsuway ng tao sa kautusan ng Diyos. Darating ang araw sa kanya na siya ay tatamaan ng salot at siya ay papatayin ng Diyos. Diyos na po yan ang gagawa niyan. Amen. Ngayon, doon sa mga sumusunod sa kautusan ng Diyos, na sila ay may buhay, ang ipinakita po doon na kinakailangan sundin ng tao ang kautusan ng Diyos at hindi po ariing ang kautusan ay hindi na susundin ng tao sapagkat merong kautusan sa kasalanan na huwag gawin at merong utos sa kautusan na kailangan gawin sapagkat doon at naroon ang kanilang buhay. Ngayon, ang sabi doon sa Revelation na binasa kanina, chapter 18, sundan natin sa verse 9. Kung paano po ang gagawin ng Diyos sa mga hindi sumusunod sa kanyang kautusan. 9. At ang mga hari sa lupa na nangagkiapid at nangagbuhay na malayaw na kasama niya ay nangagsisiyak at nangagsisitagboy tungkol sa kanya, pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunog. Ngayon dito ang pinag-uusapan hindi na po pangkaraniwang tao. Baliw man o siraulo, ang pinag-uusapan dito mga hari na sa sino man sumusunod sa kautusan ng Diyos, ito po ang kanilang tatamuhin. Kamatayan, gutom, at kaparusahan. Sundan natin, verse 9. 10. At nangagtayo sa malayo dahil sa takot sa pahilap sa kanya, na nangagsasabi, sa aba ng dakilang bayang Babylonia, ng bayang matibay, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. Ngayon,
kailangan ma-determine natin as believers in Christ yung Babylon, kung kailan natayo at sinong nagtayo at pang ilang panahon sa panahon po natin. Sapagkat kapag pinag-uusapan po ang literal time ni Christ, maaaring nag-start sa panahon ng 7 BC, at sa 7 BC ay meron pong nakatala doon na BCE, almost 36 years na meron pong tinatawag na CE. Pag sinabing CE, yung binanggit sa scripture na common era. Yung common era ay napapaloob po sa salitang paggamit sa Gregorian calendar, yung common era. So yung before Christ, yung 7 BC, kung bibilangin nyo po sa mga nag-aaral, yung time niya sa daigdig na ito, bago siya nag-start sa kanyang ministry ay 30 years old. Tinapos niya ang kanyang ministry supposedly 3.5. Ngayon, pag binilang mo yung 3 years sa 30-31 days sa isang buwan, sa isang taon ay merong 365. At yung 365 days sa isang taon, sa 3 taon ay merong halos 1,095 days. Ngayon, yung kalahati ng 365 days ay merong 1.85 or hindi yung kalahati ng 365 days. 1.85. 1.5. 185.5. 182.5. So yung 365. Ngayon, yung panahon na binanggit sa Biblia, pagka binanggit mo yung time sa 7 day, last days, ang pag-aaral po sa panahon, gagamit ka po ng seconds, minutes, and hour. Amen. Pag sinabing 24 hours, ang 24 hours ay binubuo siyang night and day. Ang 12 hours binubuo siya ng either night, either day. Ngunit ang 24 hours binubuo siya ng night and day. Yung night and day, okay, na binabanggit doon sa verse 10, pakiulit sa verse 10 na kapabasa lang. At nangagkatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya. Ibig sabihin sa time ng galit ng Diyos, pati mga hari ay nanginginig sa takot ng Diyos. So sa panahon natin ngayon, sino tayong maliliit na tao, walang pinag-aralan, walang pakinabang sa community, at hindi matakot sa Diyos. Lahat mangyayari po yan. At ang hari, nakatayo at nakaramdam ng takot sa Diyos sa panahon yan. Ngayon, ang time ng binanggit ng 7 BC, okay, or 7 BCE, yung century na yun, at least sa time natin, maisip natin, ngayon ay 2025, at yung 7th century, kung bibilangin natin ang haba ng panahon, sa time natin 2025, na meron tayong iba't ibang mga buwan at taon ng kapanganakan, makikita natin kung paano ito mag-apply sa panahon natin, kung saan i-pattern natin sa panahon natin, sapagkat walang sino mang nakakaalam yan liban sa individual na pagsunod ng tao sa Diyos. So tutumbukin natin yung talata, sapagkat ang Revelation chapter 18, yun po ang time ng coming of the Lord at yung wrath of God to those are not follow the commandments of God. Okay. Ang John 3:5, nilinaw po dyan kung paano ang paliwanag sa kapanganakan
ng tao. Okay? After nung physical na birth niya, magkakaroon siya ng spiritual birth. Okay. John 3:5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Maliban na ang tao ay pinanganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yung usapan sa Biblia, kailangan ang tao maipanganak. Saan maipanganak? Sa tubig at espiritu. So kung ang tao hindi maipanganak sa tubig at espiritu, maipanganak lang siya sa physical na kalagayan, ibig sabihin hindi siya makakakita or makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung makakita at makapasok, halos magkaparehas ng po yan. So, ibig sabihin, ang hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos, kailanman hindi siya makakita sa kaharian ng Diyos. Puro dilim. Sapagkat ang mga taong ito ay nasa ilalim ng sumpa. Okay, tingnan natin. Sa aklat na yon, ipinakita ang talata na kailangan maipanganak ang tao sa tubig at espiritu. Yan. So, may order ang Diyos sa sino man kung paano po niya sundin at gagawin. Hindi po pwedeng walang gagawin ng tao as a Christ believers kung paano niya gawin spiritual ang utos ng Diyos. So, tingnan natin. Colossians chapter 3, verse 5. Colossians chapter 3, verse 5. Sa English Bible muna, para matuto tayo sa English. Mortify therefore your members which are upon the earth. Fornication, uncleanness, inordinate affliction. Tagalog. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap na katawan na nga sa ibabaw ng lupa. Amen. Pakikiapid, karumihan, masamang kita, masasamang lasa at kasakiman na siya yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang order. May gagawin ang tao sa utos ng Diyos sa ilalim ng kautosan o 10 utos. At meron ding paliwanag si Apostol Juan na kung sino mang tao na ayaw maghari ang Diyos sa kanya, dalhin niyo sa harap at pagpapatayin niyo. Order yon. Now, in our time, that is spiritual. Physical sa time ng sonship time and the Father's time. Pagdating ng spirit time, ay merong order na kailangan gawin lahat ng tao. Ang aral na yon, yung word na fortify or mortify. Ay, yung aral na mortify, patayin nga ninyo ang inyong sangkap. Una, Pakikiapid. patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Una, pakikiapid. Hindi na ito literal na pakikiapid. Sapagkat pinaliwanag din ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, wala sa hintil ang pakikiapid sapagkat ang hintil, walang tipan, walang Diyos, walang pag-asa, di kabagi sa bansang Israel, walang pangako. Ito ay spiritual fornication. So sa magkatuwid, unang instruction siya na kailangan ang sino man, binigyan ng instruction ng Diyos na patayin niya ito. Hindi niya hayaan. Hindi dapat niya hayaan na itong spiritual na fornication ay maghari sa isang tao o pairalin niya ito. Like sa time natin, na meron ng hindi sumusunod sa 10 utos, at ang sabi ng marami, mahirap sundin ang 10 utos, ngunit pinagaan ito sa pamagitan ng palatuntunan. At itong palatuntunan masunod ng tao sa pamagitan ni Kristo. At itong pamagitan ni Kristo sa atin, na siyang kinuha ng 10 utos, in order ngayon sa atin na itong spiritual fornication, kailangan talaga patayin ito. Hindi siya pwedeng hindi patayin, kundi patayin talaga siya. Secondly, karumihan. Kailangan
patayin talaga siya. Order siya. Patayin siya. Masamang pita. Order talaga siya. Kailangan i-fortify siya. Doon sa Tagalog, word na patayin. Sa English, mortify. Ibig sabihin, hindi talaga siya literal na gagawin, kundi spiritual. Yung masamang pita, yung pakiapid spiritual. At iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. So, ilan dito doon sa talata na binasa natin ayon sa Colossus chapter 3. Lahat ito kapag taglay ng sinaman ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Either walang statutes o rebulto sa loob ng church o sa loob ng bahay. Ngunit kung taglay ng isang taong ito, ang katayuan niya ay sumasamba siya sa Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, hindi pa rin siya gumalaw o gumawa siya ng action para patayin niya itong gawa ng pita na ito, maging karumihan, maging pakikiapid spiritual. Pero kapag ginawa niya ito, nagawin niya ang utos ng Diyos sa ilalim ng 10 utos, maging sa Colossus chapter 3, ayon sa ordinances of God. Gagawin niya ito. Firstly, may pakinabang siya, wala. May papapala siya, wala. Dahil sa utos ng Diyos, tiyak siya. Sapagkat sabi kanina ng Galatia na binasa kanina, anong pagkasabi? Ang nabubuhay sa kautusan, ang sumunod sa kautusan ay siya ay mabubuhay. Ang buhay niya ay pagsunod sa kautusan. Na yung hindi pagsunod sa kautusan ay magkaroon siya ng sumpa. Yung sumpang ito, ibig sabihin, wala siya kay Kristo. Hindi siya naglilingkod sa Diyos. At darating sa kanya, sabi ng Revelation chapter 18, yung galit ng Diyos, siya ay papatayin, siya ay magugutom, at hindi siya suportahan ng Diyos. Ngayon, doon sa hindi pagsunod sa Colossus chapter 3, verse 5, hindi niya ginagawa yon, yung order ng Diyos to fortify this kind of evil works. Ito ngayon ang sitwasyon sa daigdig natin. Okay, balik tayo. Revelation chapter 18, verse 11. Kanina, yung iniwan natin. Revelation chapter 18, 11. At ang mga ngalakal sa lupa ay magsisiiyak at mga gluluksa tungkol sa kanya. Kapagkat wala nang bibili pa ng kanyang kalakal. Yeah. Ang buong daigdig, yan ang magiging maramdaman. Lahat ng ekonomiya, ng negosyo po, ay makaramdam ng ganong hapis sa panahon yun. At naramdaman ng mga negosyante nung dumaan sa atin ang COVID-19. At halos karamihan sa mga negosyo ay talagang nag-shutdown. At isa po yan sa paglabag ng tao sa kautusan ng Diyos. Sa di pagsunod, na bagamat mga Kristiyano, ngunit walang pag-apply doon sa Colossus chapter 3 to mortify the spiritual motives of evil. Yeah. Ngayon, ang sabi ng verse 12, Revelation, ng kalakal na ginto at pilak, at mahalagang bato, at ng mga perlas, at mainam na lino, at kayong kulay ubi, at sutla, at kayong pula, at sari-saring mababagong kahoy, at bawat kasangkapang garing, at bawat kasangkapang mahalagang kahoy, at tanso, at kalakal, at marmol. Marmol. Yung kaganapan ng sitwasyon po sa ekonomiya.
Hindi po yan tumutukoy sa isang grupo o nations na meron pong after how many years na bibilangin upang magkaroon ng kaganapan, kundi mismo yan sa isang individual na tao. Sapagkat yung panahon na tinutukoy po kanina, sa binasa kanina, nagsimula tayo sa Revelation chapter 18, yung panahong yan ay tumutukoy po yan sa isang araw na meron pong 24 hours. Ibig sabihin, kapag ang tao datnan ng Diyos sa kanyang second coming at hindi nakasunod sa kautusan ng Diyos, papatayin siya ng Diyos. Order ng Diyos yun. At tayong mga spiritual na naglilingkod sa Panginoon, order din sa atin to mortify the evil works. Spiritual fornication, spiritual lust of the flesh, lahat ng spiritual na laban sa Panginoon, sapagkat doon sa John 3:5, hindi nakakita sa kaharian ng Diyos hanggat hindi siya may panganak sa tubig at espiritu. Pag hindi siya may panganak sa tubig at espiritu, hindi niya matiis ang gawa ng sanlibutan. Sapagkat ang gawa ng sanlibutan, ito ang gumagawa ng destruction sa mga taong may utos mula sa Diyos upang gawin nila ang Colossus chapter 3 verse 5. Ang maka-overcome nito, yung mga ipinanganak sa tubig at espiritu. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot kayo pumapatay ng kaluluwa sa impyerno. Amen. Ang order kanila, ang king. Yung mga hari ay nanginginig sila mula sa malayo sa gagawin ng Diyos. So ano ang pwedeng itapat ng sino mang maliit na tao sa panahon natin? At nangyari na po yung wrath of God. At anytime pwedeng magaganap sa buhay ng isang tao. Sa sino mang hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Okay. Sana tayong verse? Revelation chapter 18 verse 13. 13. At kanila, at espesyas, at insenso, at unggento, at kamanyan, at alak, at langis, at mainam na harina, at trigo, at mga baka, at mga kupa, at kalakal ng mga kabayo, at mga karo, at mga alipin, at mga kaluluwa ng mga tao. Kaluluwa ng mga tao. Kasama na dyan yung human trafficking. Kasama na yan yung pagsira sa buhay ng tao. Kasama na yan. Sunod na verse. At ang mga bungang pinipita mo ay nangagpalayo sa iyo. At lahat ng mga bagay na maiinam at mariringal ay nangaglipol sa iyo. Yun. At hindi na nangagsusumpungan pa. Ang instructions sa Biblia malinaw. Especially those businessmen and women today. 10 years, 15 years, nag-grow up ang business. But one day, one time, ganon ang mangyayari sa isang negosyante. At dyan sa scripture, mababasa mamaya yan sa kabuuhan ng bersikulo, na ang nag-lead karamihan sa business ay mga leader. Ibig sabihin, pag leader, hindi yan namuhunan ng 1,000 lang. Mahina ang milyon, mahina ang bilyon na puhunan. At yun ang naranasan nila every time na merong 3 years o 6 years na itinakdang pamumuno. Ngunit pagdating sa individual, anytime pwedeng mangyayari sa buhay ng isang tao. Lalo na po sa hindi sumusunod sa
kautusan ng Diyos. Na doon sa hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos ay mayroong pagpataw na parusa ang Diyos. At Diyos na ang gagawa niyan, hindi na po tao. Sapagkat ang tao gustong mamatay, pero hindi niya matamo kaagad ang kamatayan, ngunit parusahan siya ng Diyos. Diyos na po ang gagalaw niyan, sapagkat normally, sa mga hindi nakakaalam, hindi alam ng tao kung anong kautusan ng Diyos. Kautusan paggalang sa magulang, kautusan paggalang sa mga palatuntunan ng Diyos, kautusan tungkol sa Sabat, to make it holy, at buhay natin noon yan na tayo ay nagsira o naging kasiraan sa paningin ng mga religious noong unang time sapagkat tayo ay hindi naman sabay-sabay tinawag. Ngunit sa panahon natin ngayon, na-observe natin ang crowded, ang distraction sa panahon natin ngayon. And we must be ready sapagkat ang paglilingkod natin sa Diyos hindi po pasarapan. Ang paglilingkod sa Diyos hindi pagandahan at pairkonan at palamigan. Ang patunay na ang tao ay nanatili doon sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yung siya ay sumunod doon sa order sa Colossians chapter 3 to mortify the evil works. Gagawin talaga ng tao yan. Tatrabahoin talaga ng tao niya. Pag nalaman mo spiritual fornication, o di huwag mong sundin. Pag nalaman mo na ang aral ay dagdag bawas, huwag mong sundin. Pag nalaman mo na may first day of the week, biblically, may seventh day of the week, biblically, pag nalaman mo, di gawin mo. Pero kapag hindi mong gawit, nagpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos, anytime, one day, kung ano ang magaganap sa Revelation chapter 18, yun po ang mag-apprehend anytime sa buhay ng isang tao. Hindi siya umiilag. Ang Diyos walang kinatakutan. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang sabi ng verse 15, ang mga nangangalakal na mga bagay na ito, na nangagsisiyaman dahil sa Kanya, ay nangagsisitayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa Kanya. Yun. Na nagsisiyak at nagsisipagmuksa. Ibig sabihin, darating ang araw na ang tao manghingi ng tulong sa kapwa-tao. Walang tutulong sa kanya. At walang Diyos din tutulong sa kanya. Although ngayon, sa time natin, kung may anak tayo, umaasa sa magulang. Kung tayo naman may hanap buhay, aasa tayo sa sweldo. Pero one day, wala siyang makikitang tulong gagawin sa kanya. At the same time, ang Diyos walang tulong na gagawin para sa kanya. Kaya sa atin, ang mga nagdanas niyan, salamat sa Diyos, binago buhay natin. Ngunit sa mga nagpatuloy sa paglabag sa kautusan ng Diyos, one day darating sa kanya yan. Pero sabi ng Diyos, bago pipikit ng mata ng tao, maranasan niya ang pagparito ng Diyos. So, huwag hintayin na naka-wheelchair, naka-stretcher, nasa ICU na, saka pa magbago at kilalanin ang Diyos. Sayang ang panahon. Sapagkat ang buhay ni Apostol Pablo bago tinawag sa paglilingkod sa Diyos, naging license to kill siya. To those servants of the Lord today, hindi siya matatakot kahit sino man. Amen. Sapagkat ang kalaban natin, sabi ni Paul, hindi sa laman at dugo, kundi hukbo ng kadiliman. Kaya ino-order, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Matatakot kayo sa pumapatay ng kaluluwa sa impyerno. So, sino ang laban? If the Lord is with us, who can be against us? So, natatakot pa ba tayo? Hindi na. Ang matatakot yung hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Very simply, di ba? Sa mga born-again Christians, except among the born-again, you cannot see the kingdom of God. So, paano tayo maging born-again? May panganak sila sa tubig at espiritu. Pag sa tubig sa espiritu, wala na sa kanyang spiritual fornication.
Yung karamihan, di na siya mag-iisip ng masama laban sa kanyang kapwa. Di na siya mag-iisip o pagdududa laban sa kanyang kapwa. Sapagkat siya pinanganak na sa tubig at espiritu. At hindi niya pwede i-pursue ang kanyang karumihan sapagkat siya pinanganak na sa tubig at espiritu. At ang aralin niya, yung siya ay makatupad, maipamuhay niya ang salita ng Diyos. Sapagkat kapag pinanganak ka sa tubig at espiritu, gagawin natin ang order ng Colossians chapter 3 verse 5 to mortify. Spiritual fornication, lust of the flesh, mga karumihan, lahat yan, pagsamba sa Diyos, Diyosan. Okay, tingnan muna natin yung kabuuan doon sa Galatians chapter 5, verse 22. Kung ano po ang binanggit doon sa galaw ng laman. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinungod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Yan ang bunga ng Espiritu. Oh. Ang itatapat ng tao sa distractions, sa evil works, pagpapahinungod. Pag tinapatan mo siya ng ganon ding katapatan, ibig sabihin, hindi mo pa pinatay ang fortification. Ang laman, umiiral pa. Ay sino bang hindi nakaramdam sapagkat ang tao habang nabubuhay, naramdaman niya anumang bagay. Pero kapag siya ay meron ng pamumuhay ayon sa Espiritu, handaan niya ang kanyang sarili at maramdaman niya kung siya ay may bunga na mula sa Espiritu. Kagandahang loob, pagtatapat, kaamuhan. Oh. Sa English. But the fruit of the Spirit is love, Love. Joy. peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Goodness, long-suffering, and faith. Oh. Yung aral na yan, matagal na yan eh. Yung long-suffering and faith, meekness and patience, lahat yan, pinag-aaralan po yan. At order yan ng Colossians chapter 3, verse 5, to fortify all of spiritual evil works. Kapag nakaramdam ka pa ng distraction, ibig sabihin hindi ka pipinanak sa tubig at espiritu. At yung gawa ng laman, laging ginagawa ng tao, at yun ang kalimitan po nagbibigay ng distractions. Hindi po gawa ng espiritu yun. Ano yung gawa ng laman? Una, 19. 23. Sige, tuloy mo. 22. 22, una, 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Yung 22. 19. 19 po. Okay. Mga kapanghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunan ipaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala nung una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi nagsisimagmana ng kaharian ng Diyos. Yan. Totally. 100% hindi nagsipagmana sa kaharian ng Diyos. Kaya ang buhay natin noon, ganyan. At hopefully, sa lahat ng mga churches ngayon, ay tinigil na ang mga bisyo. Sapagkat kung pinagpatuloy yan at nasa Diyos sila, naglilingkod sila sa Panginoon, ibig sabihin hindi magmana yan sa kaharian ng Diyos. Walang manang tatamuhin. Ibig sabihin, yung order ng Diyos sa Israel lang, at magampanan natin through Jesus Christ by His law and ordinances, through Jesus Christ, magiging binhi sila ni Abraham. Doon sila magkakaroon ng mana kapag sila ay nakunik kay Jesus Christ at the same time kay Abraham. Kailangan ang tao hindi lalakad ayon sa laman, bagamat sila ay buhay, physical, nabubuhay sila. Ngunit kapag lumakad sila sa espiritu, hindi sila matatablan ng gawa ng laman.
Distractions, hindi siya matatablan. Trouble, hindi siya matatablan. Argument, hindi siya magpapa-penetrate. Sapagkat ang bunga sa Espiritu ay pag-ibig. Ngunit ang gawa ng laman ay paglalasing, panunungayaw. Tapos, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Sunod, katuwaan. Sino ang matutuwa sa panahon ng distraction? Wala. Pero matutuwa ka kung lumalakad ka ayon sa Espiritu. Why? Every time that there is a distraction or during the time, kapag merong gumagawa ng distraction, iyon ang time ng wrath of God. Kaya yung iba hindi na napapansin yun. Kukontrahin agad. So, paano magkakaroon ng wrath ang Diyos kung kukontrahin ang gawa ng laman? Hayaan mo siya. Anytime today, mag-apprehend ang wrath ng Diyos. Diyos ang nagkakalam nun. Hindi tayo. Pero alam natin, sa tulong ng Diyos, gagawin niya yon. Sapagkat yun ang kanyang sinasabi sa kanyang banal na kasulatan. Ngayon, ang ipinakita dyan sa scripture ay malinaw na merong pagsasagawa ang tao na upang ipamuhay niya ito. At tingnan natin ang patunay kung paano po ang digmaan sa mga lingkod ng Diyos na habang siya'y nabubuhay at may apply niya ang spiritual na battle sa panahon ngayon, sapagkat ngayon po ako'y believe sa mga nangaral sa palengke. Actually, bagamat sila'y nangingi ng piso-piso, kung nakikita niyo po, pero yung tapang nila sa pangangaral, kahit sila'y murahin at sigawan, lalong nanggigigil sila sa pangangaral. Ako po ay hanga sa mga kaloob na yan. At nagawa nila sapagkat yun ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ngayon, dito po makikita natin, isa-isahin natin, yung binasa sa Colossus chapter 3 verse 5 kanina. Okay, pupuntuhan natin yung word na napatayin ninyo. Ayan na. Matthew chapter 5 verse 29. Doon tayo. Chapter 5, verse 29. At kung ang kanan mong mata ay makapagpapatikod sa iyo, ay tukutin mo. Ngayon, kung kanang kamay or kanang mata, kapag nakapagpapatisod sa isang tao, dukutin niya yun. Pero hindi literal na tanggalin niya para hindi niya makita yung dapat makita. Kundi spiritual yon na dukutin niya. Ibig sabihin, huwag niyang tingnan, huwag niyang pagnasaan, huwag niyang gamitin ang kanyang mga mata para magkasala siya. Ayan na. Halimbawa, nakita mo yung isang bagay na literal at binigyan mo ngayon ng interpretation sa iyong sarili. Pagkakasala ng iyong mata yon, na ibig sabihin, pag nakita mo, huwag mo nang bigyan ng interpretation. Sapagkat yun ang panahon ng pagtanggal ng isang tao sa mga mata na nakakita kung ano ang kintitisod ng matang yon. Pag tumingin ka at nakita mo, huwag mo nang bigyan ng interpretation yun. Kasi pag binigyan mo ng interpretation, tisod ka, ang sabi ng Biblia, dukitin yun. Spiritual. Okay. Sunod. Anong pagkasabi? Sunod na paliwanag. Sapagkat may matapakinabang ka sa mga kapa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan. At huwag ang buong katawan mo ay magulit sa impyerno. Yan. Isa pa. Chapter 18 verse 8 ng Mateo. Ng Mateo. Chapter 18 verse 8. At kung ang kamay mo o ang paa mo ay makapagpapatikod
nagpatisod sa iyo Mm. ay putulin mo Mm. at iyong itapon. Mm. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pinyaw o pilay. Mm. Ikaw o pilay, kaysa may dalawang kamay o dalawang paa na ibinulis ka sa apoy na walang hanggan. Ito mo, may kaibigan tayong putol ang paa. Nagsisikap ang dugtungan. Kasi mahalaga po ang kumpleto ang bahagi ng katawan. Pero kung ang bahagi ng katawan ay nakapagpatisod, dukitin mo o putulin mo. Order yan. Pag sinabing order, kailangan sundin yun sapagkat yan ng utos ng Diyos. Sa ilalim ng 10 utos na may mga palatuntunan. Yan. Yan. Tuloy. Tingnan natin na Romans chapter 6 verse 6. Chapter 6 verse 6 ng Romans. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Yun. Upang ang katawang salarin ay nag-iba. At nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Yun. Para hindi siya maalipin ng kasalanan, kailangan niya sundin ang kautusan ng Diyos. Kapag sinunod niya ang kautusan ng Diyos, kailangan gawin niya yung word na fortify. Colossians chapter 3 verse 5. Para hindi siya maalipin sa kasalanan. Kaya si Paul, nung siya tinawag ng Panginoon para sa Gentile, matapang si Paul na ipinangaral ito sa gitna ng mga lasinggo at mga masuwain sa kautusan ng Diyos. At hindi natatakot si Paul na ipangaral ito sapagkat alam niya na kapag ang tao hindi pa nakaalam sa katotohanan, hindi niya alam ang kautusan. At nung pinaliwanag ni Apostol Pablo ang tungkol dyan, pati ilang mga individual na namuhay sa kalikuan, na-encourage niya sa paniniwala, sa pananampalataya, na si Jesus Christ lang ang tanging makapagbayad o makapag-alis o makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sinulat niya ito, to fortify of any evil works. Kaya isa na sa atin pong ginagampanan ngayon, yung Christ Sabbath, ayon sa Lucas chapter 6 verse 5 and chapter 2 verse 27 ng Marcos. At ito po ay nasa ilalim ng 10 utos, which is Exodus chapter 20 verse 8. At hindi siya Sabbath na katulad sa panahon ng Hudyo under the law, kundi Sabbath siya to make it holy. Na pag sinabing to make it holy, ang last days, ang 7th day. Actually, doon sa Revelation chapter 18 verse 14, kapag binasa po niya, napakahaba niyan, makikita mo ang mga lilitaw na 10 hari, 7 hari, 10 sungay. Pagka binasa niyo po yan, mag-isip ka, kailan mangyari ito? Sino yung katuparan? Ngunit, hindi malayo ang competition sa 7th century, sa time ni Christ physically, sapagkat siya yung last prophet, siya yung fulfillment of all things come, na nung pag-upo niya sa right throne of the Father, wala nang senaryo muli na mangyayari. So, ibig sabihin, ang 7 church or the Babylon, actually, sa pag-aaral po nating nakita, ang lumitaw na Babylon sa time natin na maraming mga leader na nakakaalam kung sino po ang tinutukoy ng Babylon sa Biblia. Ito po ay hindi una at pangalawa, kundi ito ay pampito. Hindi lang po na-trace yung first and second and third and fourth and fifth and sixth Babylon. Pero natukoy na natin ang 7th Babylon. Pero wala nang ibang another Babylon sapagkat sa kingship time ni Jesus Christ spiritually, yung order na sa church, dyan sa Colossians chapter 3 verse 5 na binasa natin, to mortify. So, ang sabi kanina, kapag ang mata ay nakakatisod, dukitin niya at itapon niya yon.
No? Sa bahagi ng katawan, kung ang puso ng tao ay takot at kabado, humingi ka ng puso sa Diyos na pusong dalisay. At itapon mo yung puso na yun na hindi karapat-dapat. Nervyoso, matakutin. Ayan ang hiningi natin sa Diyos na palitan ng puso nating pusong dalisay. Hindi pusong matakutin at nervyoso. Ngayon, kung meron pang naramdaman tayong gano'n, ibig sabihin, kailangan natin mamuhay doon sa spiritual na paghingi sa Diyos na magampanan ng tao itong pagdukit sa kanyang mata, hindi literal kundi spiritual. Yan. Ngayon, sa isa pang paliwanag sa Biblia, sa panahon ni Apostol Pablo, sa Romans chapter 8, verse 13. Tingnan natin. Tagalog. Romans chapter 8, verse 13. Sapagkat kung nangagbuhay kayo na ayon sa laman, ay nangagmamatay kayo. Natapot ko sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay nangagbubuhay kayo. Yung linaw. Kasi lahat ngayon, ng tao, may bisyot sa wala. Lahat yan, sasabing siya'y Christian. Siya'y Katoliko. Ngunit sinabi ng salita ng Diyos, sapagkat kung mga bubuhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. So, paano natin katakutan yung nabubuhay sa laman? Ay kamatayan ang direksyon yan. Pero ang nabubuhay ayon sa Espiritu, buhay na walang hanggan. Sa panahon natin, anong secured pag nag-travel? Aeroplano. Wala din. Kamali lang ng konting aeroplano, bagsak. Barko na lang. Barko, ganun din. Pag nabotas yan, pag lumubog, mabuhay ka nga sa pero pating naman ang kakain sa'yo. Sa transportation naman, magkamali lang ng driver, pikit na lang ng konti ang mata. Tumbok sa poste, sa bangin, ang direksyon yan, saan? Ibig sabihin, ang lumalakad ayon sa laman, ito ay anytime ay magtatamo siya ng kamatayan mula sa Diyos. Either physical, either spiritual. Pagka hindi siya pinanganak sa tubig at espiritu, magkakaroon siya ng kamatayang spiritual. Pero buhay siya sa physical. Pag nagkaroon ng kamatayan sa spiritual, buhay sa physical, itong buhay na physical na lumalakad ayon sa laman, yan ang gagawa ng fornication against you. Pag gumawa siya ng fornication against you, titiyakin mo na ikaw pinanganak sa tubig at espiritu para hindi mo maramdaman ang lumalakad ayon sa laman. Parang hindi ka mapenetrate ng gawa sa laman at ikaw ay control ng banal na espiritu anong mangyayari sa paligid mo. Sapagkat ang sabi ng propesiya, mga buwal man sa kanan at sa kaliwa, huwag kayong matatakot. Amen. O bakit tayo natataranta sa sigaw lang kanina? Bakit tayo palingon-lingon? Distractions actually. Truth. Pero, ang kakampi natin Diyos, kailangan natin ang lakas, kailangan natin ang panindigan, kailangan natin ang espiritu na mula sa Diyos sa ilalim ng kanyang panggobyerno, na sa hukbo niya, walang sino mang makalilipol sa hukbo ng Diyos. Sabi ni Christ, pwede siyang tumawag ng hukbo mula sa Ama. Pero ang kalooban ng Diyos masunod, hindi ang kalooban niya. Ganon din sa paglilingkod sa atin. Now, we are talking about mortify. Ito po ay bahagi sa katawan natin kung ano pong mahina. Kung sa tingin natin ang kahinaan ang mundo ay napenetrate sa kasalanan at wala ng pagkakilala sa Diyos, o di sikapin natin na
ang pagiging lingkod ng Diyos ay gawin natin ayon sa Colossians chapter 3, to mortify. So, may pagpo-prove ang mga lingkod ng Diyos sa paligid, sa sino man, at higit sa lahat, may pamuhay niya ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi masubok ang isang bagay kung hindi siya dumaan sa pagsubok. Ang ginto, hindi masabing siya ay tunay na ginto kung hindi siya dadaan sa apoy. Amen. Ngunit sinabi ng Galatians chapter 5, verse 16, dito po sa kanyang pagkasabi. Sa Galatians chapter 5, verse 16. Tingnan natin sa verse 16, Galatians chapter 5. Verse 16. Mm. Sabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. At hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Order. Hindi nyo gagawin ang pita ng laman. Pinapalakad ang tao ayon sa Espiritu. Dahil ang lumalakad ayon sa laman, sila ay mamamatay. Ngunit dito, kinakailangan lumalakad ayon sa Espiritu at hindi ninyo gawin ang mga pita ng laman. Kanina, ano yung gawa ng laman? Ang dami, binasa ko ng Galatians chapter 5, verse 19. Mga gawa ng laman yun. Anong gawa ng laman? Balikan natin. Galatians chapter 5, Verse 22. Galatians chapter 5. Okay, balikan natin ha. Galatians chapter 5, verse 17. 17 muna tayo. Sapagkat ang laman ay nasa ng laban sa Espiritu. No. At ang Espiritu ay laban sa laman. Yan. Yan ang war. Ang laman, laban sa Espiritu. Ang laman, may kamatayan. May kapahamakan. May gutom. May salot. Ang lumalakad ayon sa Espiritu ay may buhay na walang hanggan. At ito'y nagpailalim sa 10 utos ng Diyos. Okay. Ngayon, ang Espiritu ay laban sa laman. So, anong gagawin mo dito ngayon kung ikaw lumalakad ayon sa Espiritu? Kung ang mata, physically, ay nakakatisod, dukitin mo yung isa. Ngunit hindi literal, kundi spiritual. Kung ang ugali ng isang tao ay magalitin, mainisin, madaling nagre-react, madaling nakaramdam ng kaba at takot, alisin yun, spiritual. Kailangan niyang gawin yun sapagkat ang Espiritu ay laban sa laman. Ang laman ay nakadetalye na po na gumagawa laban sa Espiritu. Distractions, lust of the flesh, fornication, trouble, yan ang gawa ng laman. Ngunit ang gawa ng laman na may kamatayan, ito ang katamaan ng wrath of God ng Diyos anytime sa buhay ng isang tao. Pero kapag siya lumalakad ayon sa Espiritu, ang kalaban niya laman. But it's not a physical war, but spiritual. Ibig sabihin, ang nasa spiritual, meron siyang pag-apply. At ang pag-apply niya nito ay ang laman, madadaig niya. Sapagkat ang word na mortify or mortification is to defeat what is the Bible says na kailangan alisin. Isa pa, Galatians chapter 5, verse 24. Galatians chapter 5, verse 24. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus. Yes. Ang laman nakasama ang mga masasamang pita Yeah. at ang mga kahalayan nito. Siya ay na-crucify na kasama sa pagpako sa Panginoon. Spiritually, di naman tinaabutan ang time ng crucifixion ni Christ, di ba? Hindi natin naabutan yun. Spiritually, kapag siya ay meron ng action doon sa ilalim ng 10 utos at sa ordinances of God, Colossians chapter 3, verse 5, to mortify, gawin niya yun against
the flesh or against the lust of the flesh. Ngayon, ang sabi ng scriptures, kabasa lang ng kapatid, English mo, sister. 24. And did that our Christ have